So, ang tanong sa atin ngayon, bakit naka-incubator yung kanilang baby? Ano? So, sasabihin ko sa inyo na ang isang bata, ang isang baby, ang isang fetus, pinakamagandang lugar para mag-grow sila is inside the mother's womb. Dahil yung mother's womb will provide a lot of things. Number one, protection. Number two, kontrolado yung temperatura. Number three, it's a place where babies can get nutrition para lumaki yung bata. So napaka-optimal po na lumaki yung inyong baby sa tiyan. Pero meron talagang mga panahon na hindi maiwasan na inaanak or pinapanganak yung isang bata before 37 weeks. So, marami pong rason kung bakit may preterm birth. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, once na ang baby ninyo ay nailabas na before 37 weeks, most of them, especially mga extreme premature babies, ay nilalagay natin sa incubator kapag na-admit sila sa NICU. Ang tanong doon, bakit naman nilalagay sa incubator yung baby? Sinusubukan po naming i-simulate or gayahin yung environment na nasa loob nga ng tiyan yung baby. So yung incubator po, kung tinitignan niyo ang inyong baby, medyo transparent yung kanyang taas para makita niyo nga yung baby ninyo. Meron po itong mga pintuan. Ito yung ginagamit namin whenever we do procedures. For example, blood sampling or kapag kailangang i-check ang inyo pong preterm baby. Double walled rin po ito para makontrol namin yung temperatura at saka yung humidity. Ngayon, tatanungin po ninyo ang doktor, bakit nga kailangan ng ganon? So, ang isa po kasing baby, kailangan nating i-control yung kanilang temperature para instead na mag-spend sila ng energy to control the heat or para hindi sila lamigin or sobrang init, yung incubator na po yung gagawa ng trabaho na ito. So that whatever energy na gagastusin sana ng inyong baby for thermoregulation po, pwede pong ito na yung gagamitin para lumaki ang bata. Ang isa pa pong rason, yung mga preterm babies po, napaka-immature pa ng kanilang balat. At yung balat nila, sobrang nipis and pwedeng mawala yung tubig at energy or heat through the skin of a preterm baby. Kung meron po tayong humidity na pwede natin i-control, ito po yung ginagawa natin sa incubator para hindi nga po mawala ng init masyado yung bata. So, gaano katagal ang inyong baby sa incubator? Depende po ito, may sinusunod po tayong protocol, ano? At iba't ibang hospital, meron din po silang sinusunod na guideline kung kailan ba po pwede nang ilabas ang isang bata sa incubator. Pero, hindi po lahat ng preterm or hindi po lahat ng baby ay hindi po lahat ng nasa incubator ay preterm. Meron din po tayong population ng mga term babies or mga babies na na-admit sa NICU for different reasons ay nilalagay rin po namin sa incubator. Tulad na lang po nung mga bata na in respiratory distress. So kung hirap huminga ang inyong baby, mas ni-prefer po talaga na ilagay sa incubator dahil nakahubad yung bata, ano, makikita natin yung work of breathing nila kung hirap pa silang huminga. May mga bata rin po na, for example, tinitignan natin kung may seizure sila, nilalagay rin po sa incubator yung mga bata. At marami pa pong mga sakit na po pwede nating ilagay ang isang bata sa incubator, pero ito yung most commonly na makikita po ninyo sa isa pong NICU or nursery. So, mga kaibigan, ang suggestion ko lang, kung ganito ang nangyayari, kausapin po ninyo ang inyong doktor para ma-explain po nila kung ano ba yung management na ginagawa sa inyo. Yun lang po, at kung may mga katanungan kayo, please leave your comments
Meron rin po tayong Facebook. Please like and subscribe at gagawa pa po tayo ng iba pang videos. Especially kapag hindi tayo ganun kabisi. Magandang araw po sa inyong lahat.